Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlogs na naman ang ating gagawin ngayon. Ito yung una nating pag-uusapan. Itong si Senator Bato de la Rosa, no? Nagkomentaryo na po, nagsalita na po patungkol po sa posibleng tatakbo ng presidente sa 2028 ay may rivalry na raw itong si VP Sara. Kasi usap-usapan sa social media na itong si Risa Hontiveros ay tatakbong presidente sa 2028 at magiging kalaban niya itong si VP Sara. Okay? Yan ang ating aabangan. Okay? Mamaya babasahin natin itong sinabi ni Bato de la Rosa patungkol dyan at magre-react tayo at sasabihin ko yung aking opinion. Okay? Ito, pangalawa nating pag-usapan itong si dating ES Salvador Medialdea, no? May sinabi po siya tungkol kay Bongbong Marcos na ikaw ang dapat mag-resign. Di ba? Ako, si ES Medialdea, wala nang ano-anong mga explanation, 'di ba? It's very common sense lang ang gagamitin natin dito. Bakit nasabi yan ni Salvador Medialdea? Okay, mamaya i-explain ko yan, ang opinion ko patungkol diyan, okay? At last but not the least, meron akong video na ipapakita sa inyo. Ito yung patungkol sa reconciliation ni Marcos Jr. sa mga Duterte na sinabi na bakit kailangan pa yang isiwalat, i-announce, bakit hindi mo gawin yan kaagad? Kung totoo kang you are for reconciliation, di ba? Hindi na dapat yan i-announce pa. Yan ang hirap sa iyo, Bongbong Marcos. Ang galing mo sa satsatan eh. Pero sa gawa, wala naman. Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon. No? It's the story and itong alitan, hidwaan ng mga Duterte at Marcos. No? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, ayan, no? So, ayan, nakasubscribe na ba? So, unahin muna natin itong sinabi ni Bato de la Rosa. Lakihan ko muna ha. Ayan. Wait. Ayan. Wait. Bakit? Anong nangyari? Ito. Yan. Yan ang sinabi ni Senator Bato. Maganda yan. Maganda yan. Ang tawag dyan sa Bisaya, kumbati. Kumbati from the word combat. Maganda yan, parehas silang babae. Kasi usap-usapan na it will be a rivalry of VP Sara and Hontiveros sa 2028, no? Sila yung kalaban sa presidential race. Sa akin naman, hindi naman siguro rival yan kasi maiiniduro na naman si Hontiveros dito, di ba? Sa totoo lang. Sa tingin ko, no, kung itutuloy ni Hontiveros na makipaglaban kay VP Sara sa
presidential race, may numbers rin naman kasi nandyan naman yung kakamping, di ba? Ah, pero ang tanong, ito ang tanong ko ha, kaya ba ni Hontiveros talunin itong si VP Sara? It's very obvious. Magla-landslide na naman ang Duterte dito at matatalo na naman si Hontiveros. Oh, matatalo. Meron ngang nag-a-advise doon eh. Ang advice nila, Hontiveros, bakit hindi mo kunin Vice President si Trillanes? Sabi ni Senator Bato de la Rosa, maganda yan. Oh. Kasi kumbate yan. No? Kasi puro babae yung tatakbo sa 2028. Kung tatanungin ninyo, sino yung pambato ng sa mga pulahan dito sa mga loyalista? Walang iba kundi si Romualdez. Siya yan lang yung lalaki. Ay nako, hindi ka nga manalo-nalo sa Leyte, sarili mong lugar. Nananalo lang siya kasi walang kalaban. Walang kalaban eh. Di ba? So, syempre, si Bato de la Rosa, open pa rin siya, no? Kung ang galing nga nitong ni Senator Bato kasi instead na ibabash niya itong si Hontiveros, pero nirerespeto pa rin niya kasi magkasama sila ni Hontiveros sa Senado. Di ba? So sabi ni Senator Bato, okay. Okay yan, kumbate, meaning to say, pero sa totoo lang, alam ni Senator Bato na ang layo ni Hontiveros kay VP Sara. Sobrang layo. Huwag na tayong magbulahan dyan, di ba? Syempre, si Hontiveros ngayon, nagpaparamdam, no? Parang may may parinig na sa mga kakamping na I'm open to, open na raw siya. Open na siyang tumakbo, no? Pero alam mo naman, maraming mga politicians na kumalaban dito sa mga Duterte. Like for example, si Isko Moreno na sa tingin niya na makapasok siya pero hindi pa tamang panahon ni Isko, di ba? Magaling si Isko pero at that time hindi pa tama kasi nandyan pa si VP Sara eh. Gusto ko nga si Isko at si VP Sara ang magkatandem. Who knows, di ba? Kasi si Isko, no, sa totoo lang, parang mayabang, no? Sa totoo nga, no, I'll be frank with you, ayoko yung ugali ni Isko kasi parang nayayabangan ako. Pero in fairness to Isko Moreno, ito katotohanan to. In fairness to Isko, when it comes to serbisyo, totoo. Marami siyang nagagawa sa Manila. Siguro nayayabangan pa ako ni Isko Moreno kasi hindi pa masyadong hindi ko pa siya masyadong kilala. Totoo lang. Baka ginajudge lang siya, ginajudge ko siya, no? Pero sa totoo lang, no, Isko Moreno sa mga aking na-observe sa kanya is magaling, no? Kung kakalkalin mo yung mga information, mga dokumento kung ano yung nagawa niya sa Manila, sobrang dami. And he is a man of action. Kaya number 1 yan sa choice ko na baka si Bongo pala. Ang number 1 choice ko muna si Bongo na maging tandem kay VP Sara. Pangalawa ko si Isko. Okay? So, yun po ang aking dyan. Kaya sabi ko, kung itong si Hontiveros, kung siya po ay makipaglaban dito kay VP Sara, saan kasi siya siguro pupulutin? Mamaya, wait muna ha. May kukunin lang ako. Wait. Okay.
Ay, nahinanap ko yung wallet ko kasi birthday kasi ni Papa. Tapos may binabayaran kami. Okay, may kinausap lang ako. Okay, so yun po ha. So kung sa tingin ninyo, ka-level na ni Hontiveros si VP Sara, well, bumoto kayo kay Hontiveros. Di ba? Pero kung sa tingin ninyo ay mainidoro pa rin yan, wala na talaga. Goodbye, Hontiveros. That will be the end of your... kaya nga, ito lang yung ma-advise ko, Hontiveros. You better think twice. Okay? Magdadalawang isip ka na ngayon kung tatakbo ka ba o hindi. Kasi kung tatakbo ka, magsasayang ka lang ng pera. Malakas na malakas ang mga Duterte ngayon, no? Okay. So, wala. Talo yan. Ito. Punta tayo dito sa next natin na i-comment natin. Ito, si ES, no? Dating ES, Executive Secretary dati ni former President Duterte na si Salvador Medialdea. Ito yung sinabi niya. Nagkomentaryo siya patungkol sa ginawang courtesy resignation ng mga gabinete ni PBBM. Pareha kami ng kung tutuusin nga pareha kaming suggestion ni ES Medialdea. It is the leader who should resign. Di ba? Alam mo naman, Bongbong Marcos, wala sa gabinete ang problema. Nasa inyo po. Nasa inyo po ang problema. Ang dami na pong mga political experts na analyze diyan na nasa iyo ang problema. Wala sa gabinete. Unang-una, kung ginawa mo ito kasi bumagsak ang rating mo, no, the people have spoken. Remember, Bongbong Marcos, it's not your cabinet members ang dahilan kaya bumaba ka yung performance rating mo, no? Kasi ang una, galit sila ang taong bayan dahil hindi mo ipinagtanggol si VP Sara. Unit team kayo eh. Kayo yung magkasama. Kayo yung magkatandem. Nanalo ka because of VP Sara. Nanalo ka. Because of VP Sara. Ngayon, na ginigipit si VP Sara sa House of Representatives at wala ka man lang ginawa, mas kinakampihan mo pa si Martin Romualdez, syempre, magagalit yung tao. Kaya, nagagalit yung tao sa iyo at kay Martin Romualdez. Kaya bumababa yung rating mo. Tapos, anong ginawa mo? Instead na i-heal mo yung problema na yun, tapusin mo yung problema na yun, na away ni Martin at ni VP Sara, anong ginawa mo? Pati yung tatay niya, pinaaresto mo, na isa yan sa mga dahilan na hindi nagugustuhan ng taong bayan. Diba? So kung hindi yan nagugustuhan ng taong bayan, dinala mo doon, kawawang-kawawa yung matandang former president, tapos kinalkal pa ng sister mo na si Senator Aimee na ay hindi pala ito sumunod sa tamang procedure, dinala ka agad, at nakakainis pa yung mukha ni Torre. Mas lalo kang bumagsak, Bongbong Marcos, yung rating mo. So, it is very unfair on the part sa mga gabinete mo na sila yung pinagbibintangan, sila yung pinare-resign mo, na ang that real issue here, no? Nagagalit po ang taong bayan kay John Vic Remulla, kay Boying Remulla, dito kay Marbel Atore, at nila Canilao. Doon sila nagagalit.
So, ito sana yung mga pinagtatanggal mo. O, siguro, I'm pretty sure, tataas yung rating mo. Di ba? I'm pretty sure, tataas yung rating mo. Oh. Kasi, yan talaga ang climax eh. Yung nangyari yung The Hague issue na yan, with dinala nyo si Tatay Digong, biglang nag-drop yung rating mo. Di ba? So, kawawang-kawawa yung mga gabinete mo na sila yung pinako-courtesy resignation. Kawawa. So, totoo lang ha, kung isa ako sa mga gabinete ni Bongbong Marcos, I will resign at kahit i-retain ako, aalis talaga ako. Insulto yan eh. That is very insulting on the part of your, di ba? Imagine, kinuha ka bilang gabinete. Tapos, courtesy resignation kasi wala nang tiwala yung Pangulo. Insulto yun eh. Diba? Kinuha mo akong gabinete, pagkatapos mo akong kinuhang gabinete, tinutulungan kita, tapos pinahiya mo lang ako sa courtesy resignation. Diba? Sobrang nakakahiya po yan. Kasi kung ako yung isa sa gabinete, ay magre-resign talaga ako at aalis ako sa bansang Pilipinas. Aalis ako. Diba? Tama talaga itong sinabi ni Salvador Medialdea. It is the leader who should resign. Bongbong Marcos. Baka pag-isipan mo ito ha. Baka gusto mo itong pag-isipan eh. Ito. Yan lang kay Medialdea. Nirerespeto natin yung kanyang opinion. Reconciliation ni Marcos, no? Itong gusto niyang makipagbati sa mga Duterte. Siguro na-realize niya no na makipagbati na lang ako kasi bumababa yung rating ko eh. 'Di ba? Baka ito yung solusyon para tataas na naman yung rating ko. Kasi iniisip siguro ni Bongbong Marcos, nanalo ako because of VP Sara. So in order for me para tataas yung rating ko, makipagbati ako kay VP Sara. Alam mo Mr. President sorry Mr. President but it's too late already. Gising na po ang mga DDS. Ayaw na po namin na mabudol kami ulit. Ayaw na nga namin mabudol kay Aimee. Di ba? Heto. Inanalyze ito ng mga mga some of the political analysts. Ito yung sinabi nila. Wait. Medialdea, thank you. Pasok. If yung sinasabi, narinig natin at nalalathala sa mga dyaryo na handa si Bongbong Marcos na mag-reconcile, gumawa na siya, wag na siya magsalita. Correct. At utusan na niya. Laging satsat ng satsat, di ba? Pareha kami ng di ba? Nakakatamad na kasi eh. Labas ka ng bibig mo always pero wala ka namang ginagawa. Di ba? Yung kanyang mga galamay, tulad nila Martin Romualdez and so on, natigilan na yung impeachment, Chis Escudero, tigilan na yan. Tomorrow, tapos po ang disunity ng bansa at pwede na pong magsimula po ang healing ng bansa. Sunod po dyan ay yung kung ako ni Bongbong Marcos, kung he is true to his words, no? Tapusin, wag dyan. Ako yung sundin nyo. Tapusin nyo yung impeachment na yan. Wag nyo ituloy. Tapusin na yung issue na yan. Tapos si Duterte, ibalik yan dito sa Pilipinas. Ganon, tapos. I'm pretty sure, babalik yung rating mo, Bongbong Marcos, sa totoo lang. Balik ng independent foreign policy sa Senado, sa pamumuno po nila Marcoleta, nila Aimee Marcos, nila yung ibang mga Duterte, and yung pangatlo, susunod na po dyan ang pagbabalik ni Presidente Duterte galing sa The Hague to the Philippines. Yun ang aksyon na kailangan natin at wala pong mga salita na kailangan galing kay Bongbong Marcos. Correct. Aksyon po. And that is what we are not seeing today. Sa tingin po ninyo, Kamentong, sino ba ang nanguna o
talagang nagsimula nitong gulo sa politika ngayon? Si Tambaluslos. Well, alam naman po natin yung transition from Duterte administration to the BBM administration ay nagkakaisang bayan. May unity team at hanggang sa Enero po ng 2023, yung taon na yun, lahat po going smoothly. Correct. Nagkakaisang bayan at yung mga patakaran na Nagkakaisa na yung bayan sana. Yung mga dilawan nagluluksa na sana. Umenter itong si Tambaluslos. Di sabog lahat. minanagaling sa panahon ni Presidente Duterte, yung legacy ni Presidente Rodrigo R. Duterte ay napapagpatuloy. Kapipirma lang noong Enero 2023 ng 23 billion US dollar financial package, investment package ng China sa Pilipinas. At buhay na buhay ang mga proyekto tulad ng Mindanao Circumferential Railway, Correct. yung South Luzon. Maganda na sana yun, di ba? Maganda na yung simula kay Duterte. Pagpasok ni Bongbong, sabog lahat. Tatapos lahat. Ay, nako. Kasi itong si Bongbong Marcos, as far as I can remember, nag-promise siya kay VP Sara na kapag ako ang magiging presidente, at ikaw ang magiging tandem ko, VP Sara, ipagpatuloy ko yung big ticket project ng Pangulong Duterte. Ni isa, walang natupad. Gaga talaga to. Railway, yung mga Kaliwa-Dam, of course, tuloy-tuloy pa rin yan. So, napakaraming mga proyekto po na handa na po, ano? Pero nung Pebrero-Marso, pumihit bigla si Bongbong Marcos at bumalik po sa hawak kamay ng mga Amerikano. At lahat po ay gumuho na. Kaya nga, lahat ng mga sinabi niya nung time ng kampanya at nung election sa 2022, lahat nawala na parang bula. Ay, naku. Nawala talaga. Nasira na, nawasak na. Nagkawatak-watak na, 2 taong sumunod po mula ng Pebrero, Marso 2023. Grabe naman tong pulso ng bayan. Ang ipinakita talaga, yung sinampal si Bongbong Marcos ng flag. Grabe. Grabe naman kayo. Ito pa yung pinakita, yung si Bongbong Marcos na sampal ng ayaw na rin ng watawat ng Pilipinas yung pagmumuka ni Bongbong. Tingnan nyo. Sinampal ng watawat. Kawatak-watak na, 2 taong sumunod po mula ng Pebrero, Marso 2023. Sunod-sunod na ang mga pag-aatake kay sa Kongreso, sa mga Chinese business, dun sa Quadcom, tapos Tricom, binanatan naman ng Tricom. Vloggers na independyente na nagbibigkas ng mga sariling mga pananaw sa mga nangyayari sa bayan po. Palala ang ating ekonomiya, ang ating utang ay lumobo sa loob ng 2 taon na 2 trillion pesos, more than 4 trillion. Lahat ng mga ibinabanggit nito ni ni Chu Laurel, yan po ang dahilan kaya bagsak na bagsak ang kanyang rating. Tapos bakit ang gabinete ang pinag-initan mo? Nothing good is happening, tapos puro paninira. Nothing good is happening raw. Bongbong. Nothing good is happening to you. Yung salita galing sa administrasyon, pero sa gawa po, kabaliktaran ng nakikita po natin. Diba? Pampawasak po ng lipunan po natin. Now we are at a stage where the people have spoken, ayaw nila yan. Kaya po kanilang pinanalo ang marami sa mga Duterte. Ayaw namin yan. Talagang si Bongbong Marcos ang ayaw namin. Hindi po gabinete. Kongreso maraming tinanggal sa mga dating. Tapos ito pa ang mga kajubohan ng mga dilawan at mga loyalista. Ito yung kajubohan nila, kabubuhan. Sabi nila, kaya raw gumawa ng courtesy resignation si PBBM
Dahil raw, itong mga gabinete na ito, meron pa raw mga DDS na mga gabinete. Tingnan yung analysis nila. Ay naku. Kaya raw, gumawa ng hakbang ng ganyan si BBM dahil meron pa raw mga DDS sa kanyang gabinete. Tingnan ko sabi, yung mga gabinete nga ni ni Duterte, yun ko, yung mga magagaling dyan, buti na lang may natira pang mga DDS dyan, yun lang ang nagpe-perform. Nagahari-hari dyan sa Quadcom, Tricom. So maybe we are beginning to see a new start. Ang problema po, ang ito ay si BBM at yung mga propagandista nila. Nagsalita na si Vice President sa impeachment at sabi niya she is looking at a bloodbath, meaning magkakadugo-duguan. Yun. Kasi I think Vice President Sara Duterte is preparing her counterattack to expose all the corruption sa administration. Sinampal na naman ng flag. Kayo talaga pulso ng bayan, ha? The Okada case ni Tambaloslos o ni Martin Rodriguez na may mga video pa ng lagayan ni Rodriguez. Romualdez, I'm sorry. So, yan po ang ibig sabihin ni Vice President Sara Duterte na hindi naman physical po yan dahil we are in the parliament. Alangan naman maduguan doon sa impeachment. Figure of speech yun. Diba? Yung mga loyalista, kulang mga utak bobo Parliamentary process, kaya nga po yung mga debate na parating po dyan sa impeachment trial. Now, if yung sinasabi at nalalathala sa mga dyaryo... Ito laging binabanggit bloodbath. Nagre-react ang mga loyalista dyan Ang hindi nila alam, si VP Sara po, meron po siyang pinanghahawakan ng mga ebidensya na magpapatunay talaga at mapapahiya itong mga Marcos. Ang kanilang mga akusasyon, ibabalik yan ni VP Sara. Kung matatandaan natin, itong mga speeches na nagdaan ni VP Sara, nung binuking ni VP Sara ang mga katiwalian, dyan sa Kongreso, lalabas yan lahat sa impeachment. Kaya I am also very excited sa impeachment kasi isisiwalat yan lahat ni VP Sara. Kaya sabi ko, bloodbath talaga. Yan ang definition ng bloodbath ni VP Sara no? Huhubaran niya ang administrasyong Marcos at itong mga kabalastugan ng Kongreso. Na handa si Bongbong Marcos na mag-reconcile, gumawa na siya, wag na siya magsalita. At utusan na niya yung kanyang mga Martin Romualdez and so on, na tigilan na yung impeachment, Chis Escudero, tigilan na yan. Tomorrow, tapos po ang bansa at pwede na pong magsimula po ang healing ng bansa. Sunod po dyan ay yung pagbabalik ng independent foreign policy, pamumuno po nila Marcoleta, nila Amy Marcos, nila... meron din nagsasabi na posible rang maging Senate President si Senator Amy. Para sa akin, malabo yan. I'm looking forward for Rodante Marcoleta. Okay? Kasi attorney, magaling sa debate, tapos hindi bias. Yung mga loyalista lang at mga dilawista ang nagsasabing bias kasi nasasaktan sila nung ginisa ni Marcoleta ang ABS-CBN. Diba? Mga Duterte, and yun, pangatlo, susunod na po dyan ang pagbabalik ni Presidente Duterte galing sa The Hague to the Philippines. Ang aksyon na kailangan natin at wala pong mga salita na kailangan galing kay Bongbong Marcos. Aksyon po, and that is what in today. Opo, kaya lang, sinasabi na po niya na ayaw niya ayaw ipagpatuloy ang impeachment. Sinabi na po na mismo yan. Pero di tayo maniniwala dyan. Kahit sasabihin ni Bongbong Marcos na ayaw niya yung impeachment, look at what happened nung sinabi niyang, wala yung ICC, wala yung karapatan dito sa Pilipinas, bla 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 bla. Ano nangyari? Nandun si Duterte sa The Hague. Di ba? So, lahat yan, budulera na yan Di ba? Yung mga kongresista, yung mga kritiko ng mga Duterte ay parang tuloy pa rin. May balak pa rin kung plano ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yeah.
Well, yun na ang nakikita natin, kaya walang saysay Bongbong Marcos. And so ang katotohanan ay siya'y sumusuporta pa rin dyan sa impeachment. Kung anong dahilan niya ay great, but of course malaking factor po dyan yung mga udyok, yung mga pagsusuhol at yung pananakot ng Amerikano sa likod na talagang desperadong pigilan po ang pagbabalik po ng independent foreign policy, pagpipigil sa pagpapatuloy ni Vice Tete hanggang siyang sa kanyang panalo sa susunod na presidential election. Yun po talaga ang takot ng mga Amerikano at itong si Bongbong ay sunod. Sa akala ni Bongbong na sa mga salita niya ay mahahamon niya yung mga tumutulig sana sa kanya, ay hindi po mangyayari yan. Ang kaya ay action towards unity, towards reconciliation, action, hindi salita. Opo. Kung marami kasing mga kate, I mean like Attorney Panelo at Senator Bongo, kung seryoso ba talaga ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na makipagkasundo ay balik dito sa bansa si dating Pangulong Rodrigo. Guys, parang hindi natukma yung audio sa nakikita niyong video ha. Pero ang what's important here is the content ha, yung sinasabi. Duterte, nakikita niyo po ba na seryoso ang PBBM? Buong tono ng aking mga pananalita itong nakaraang mga 5-10 minuto. Wala pong seryosong galing kay Bongbong paniwalaan hanggat hindi po natin makita ang aksyon. Yun lang po, isang salita lang, aksyon. Siguro hindi salita, aksyon, hindi salita. Opo. Yan ang hinihintay natin. Kapapasok nga lamang ngayong araw na ito, ngayong umaga po, comments po ng Pangulo na baga hinihikayat niya na mag-courtesy resignation nga ang lahat ng kanyang mga cabinet secretary. Sa tingin mo ang hakbang na ito ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Mga pakitang tao pa rin po yan. Kahit napalitan po niya yung kabinet, kung kasing bulok at mas bulok pa yung ibang ipapalit niya, anong magbabaga? Ang fundamental issue is yung disunity at moral deterioration ng lipunan po natin na isang kauna-unang kailangan makita ng sambayanan. Tigilan na niya yung impeachment, utusan po niya, latiguhin po niya yung sis kung kailangan, but itigil po yan. Kundi kailangan po ang people's people's drive against this. Katulong po ang ating mga bagong senador na pwedeng tumulong sa laban na to. So, yun po ha. So, klarong-klaro yun. Ina-explain ni Chu Laurel na talagang ang pagkukulang po ay na kay BBM. Ito yung tanong. Sino kaya ang pambato nila sa 2028 election? Ako, wala akong ibang iniisip kundi si Martin Romualdez talaga eh. Hindi naman siguro tatakbo yung asawa niyang si Lisa. Di ba? And sa tingin ko naman ito yung aking iniisip eh. Meron ring mga siguro mga kamag-anak ni na Senator Aimee at itong si Bongbong Marcos na ina-advisean itong si BBM na wag na kayong makipag-alyado diyan sa kapinsan nyo. Yan yung dahilan na nasira ng pangalan nyo ulit, di ba? I know for sure meron naka-advise niyan. Kaya nga, ang advice ko rin kay Bongbong Marcos, you have to think twice. Kasi wala akong ibang pagbibintangan, kaya ulit nagkagulo at nasira yung pangalan mo, tapos ito pa, bumababa yung rating mo. Walang iba kong isisisi dyan eh. Si Martin Romualdez yan eh. Kasi siya yung gumagawa ng mga issue dyan sa House of Representatives. Yung mga galamay ni Martin Romualdez dyan sa House of Representatives na sa Tuwadcom, dyan sa Tricom, yun eh. Yun yung gumawa ng script kay VP Sara at ni Pangulong Duterte. Walang iba dyan. Martin Romualdez yung kalaban na yan. Siya nga ang dahilan na nabubweset yung unity team eh. Siya yung dahilan. Wala tayong ibang pagbibintangan dyan. Kaya hayaan mo si Martin Romualdez na pagdating ng 2028 election,
tumiwalag ka. Yan ang advice ko sa iyo, Bongbong Marcos. Hayaan mo yan si Martin Romualdez tumakbo at ikaw, Bongbong Marcos, mamamahinga ka na sa politika. Okay? So, yun lang ang ma-advise ko dyan. Let VP Sara, hayaan mong tumakbo si VP Sara para naman sa ganon, yung taong bayan, maibalik pa sa yung trust ng taong bayan sa inyo. Kasi kung I know for sure na itong si Senator Amy Marcos, talagang kakampi yan kay VP Sara. Wala nang iba yan. Kakampi talaga yan ni VP Sara. So, yun po ang magiging takbo niyan. Balikan nyo itong vlog na ito. Balikan nyo at sabihin nyo mali ako. Okay? Yan ang analysis ko dyan. Okay? So, kayo mga audience ko dito sa Don Mar TV, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin. Okay? At usap-usap tayo sa comment section. Don't forget, i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. Okay? At meron tayong pangalawang channel, Don Mar TV, Balitang Totoo. Mag-subscribe rin kayo para mag-subscribe kayo doon para lagi kayong makapanood sa mga ina-upload natin doon, at hindi yan makikita sa main channel natin. Okay? Sa mga audience ko dito sa Don Mar TV, thank you very much. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. And God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines.